Sinasabihan ka kamukha mo si Kim. Siyempre, as a compliment po, kasi sinerch ko rin siya, so Kim De Los Santos, lalo na younger days, ganun. Maganda siya, so parang, ay talaga ba? So, laging thank you po, ganun. Meron ding nagsasabi na, minsan si Camille Prats daw, so, ay, thank you po, ganun. Thank you so much. Thank you so much, yes. Kumusta yung role mo dito sa Asawa. Right now po actually, maraming nangyayari sa script and mismo sa life ni Billy as a character. So, there are some secrets na na-reveal sa kanya na gusto niya nang sabihin. So, very important yung character ni Billy ngayon. And then, ang aabangan kasi ngayon is masasabi ba ni Billy yun? What's her role? And, matutuloy ba yung paglabas ng katotohanan? And that's what Billy is going through right now. So, ayun, na-enjoy ko siya kasi ayun, bilang ako yung nakakaalam nung kaya kong spill yung tea, gano'n. So, parang importante pala to. So, it's a lot for the character. It's a lot for me to prepare for. So, masaya po siya. Kamusta yung adjustment mo? Kasi di ba from first yaya and first lady, parang light lang, tapos Yes. biglang heavy na dito. Sa totoo lang po, na-enjoy ko siya ng sobra. Kasi, first audition pa lang sa show eh. First feed sa akin na, pwede ka mag-audition sa ganito. Directed by Director Luis Galian. So, go agad. Siyempre, it's another new production, it's another script, it's another character. Dapat lagi tayong game as an actor, ganyan. So, na-enjoy ko po siya. Kahit na may mga dramatic scenes, heavy drama scenes, feeling ko nga po actually na prepare ako ng first yaya and first lady for scenes like this. You know, looking up to the actors in there, sina Miss Sanya Lopez. Yung pagpapanood ko pa lang sa kanila, parang nadala ko dito, yung mga natutunan ko sa show na yon. And yeah, sobrang enjoyable dito kasi nakaka-inspire yung other co-actors, lalo na pag nakikita nyo sila behind the camera. Sila, ayan, magagaling sila, Miss Jasmine Curtis, Miss Giselle, yung tatay ko, si John Bascon. So, nakaka-motivate na parang, gagalingan ko din kasi Direk Luis Galian, yung mga kasama ko, magagaling. And for the craft itself also. Very motivating yung mismong set dito sa Asawa ng Asawa. sa set, sino pinaka-close? Ka-close? Actually, in terms of kapag naaya ko mag-TikTok ng biglaan, ganyan, si Tori, si Shobe, yung youngest sa amin. So, medyo junakis pa kasi yung mga peg ko, yung mga hilig ko, ganyan. But, kapag mga kabiruan, si Kuya Joem Large. Kasi, mahilig siya sa pagkain. Tapos, dati kasi, nung first pa lang, consistent. Sinabi na rin ng iba. Totoo naman po kasi. Tapos, ayun, dati kasi nagdadala-dala akong food. So, ayun, laging papasok sa kwarto. Ganun. May snacks ka ba? Tapos, hindi, wala, ubus na ganyan. So, very casual na lang ngayon. Kaya na-enjoy. Kaya pag may mga scenes na light scenes, kasama siya, madali na lang kasi parang napakakabiruan na namin si Kuya Joe. Ayun, si Ate Jasmine din. Kapag standby scenes or nasa standby area lang kami, chinichika ko siya, Ate Jas, kamusta yung, anong ginagawa mo para sa scene na to? Kunwari mabigat, anong ginawa mo? Kasi ang galing eh. Tapos sinishare niya yung mga insights niya. Tapos minsan, chikadora ako, nagtatanong ako, Ate Jas, totoo ba yung mga ganito, ganyan? Tapos anong nangyari sa mga dati, paano ka nag-start ng acting, ganyan. So, very ate naman si Ate Jasmine yung approach niya. Pero may mga big scenes ka na ba dito? Especially yung mga confrontation, yung mga talagang hindi mo malilimutan na scenes. Siguro, confrontational. Yes, meron po. Mismo in this location, merong scene na kinonfront ko si Ate Lizelle. Kasi nga, Billy, meron nang alam si Billy, so nagalit siya. Kinonfronto niya si Lizelle. And in that particular scene, na-challenge ako. Kasi, first time ko mag-confrontational scene na parang yung kulo daw dapat nasa loob. Hindi yung pasigaw lang, dapat
kinikimkim mo. Pero lumalabas sa mata, sa tono ng boses mo. So, challenge ako, pero sobrang natuwa ako kasi ang kasama ko sa eksena si Ate Lisel. Kaya parang nadala naman, na-inspire ako lalo. And I think the scene turned out good. The scene turned out nice naman. Kaya inaabangan ko rin po yun actually kung ano magiging mukha sa camera. Mamaya akala ko maganda, hindi pala. Tapos ayun, very exciting for me na umere yung ganong scene. Kasi it's a new for me. Sa first Yaya, first Lady kasi puro more on baby, iyak-iyak, ganyan. So it's nice to tap into another emotion na anger pero nasa loob. Do you have a dream role? A dream role. I think I'd love to do, hindi ko po alam if dream role siya, pero I'd love to do a project where yung mga, puro mga kabatch ko naman. Yung mga ganyan. Kunwari, soft-hearted or light-hearted, ganyan. Kasi parang yung mga school setting, mga ganung show, para mas relatable naman minsan. Para matry ko din yung ibang approach na, pwede pala to, ganyan. Parang nakaka-excite siyang gawin. Naiisip ko siya na parang, gusto ko rin nun. Kung teen, mga teen. Yes. So open ka ba sa mga love teams? Yes, open po sa love teams if need ng show. And actually sa show po itself, merong namumuong love team of some sort kina Billy at Quago, si Kim De Leon and me. And ano ko siya, first ko siya na parang dinisect talaga, like sa show, parang pinesenta talaga na merong ganito. And nakaka-enjoy naman po pala siya. Hindi naman pala siya yung nakakatakot na, hala, paano ganito, paano ganyan. Siguro sa first may ganun, pero nung pag nagkakakilala na, nagiging mas comfortable na naman. So yeah, open to love teams, let's go. Close kayo na kayo off-camera. Ilangan ko. Actually, hindi na po ganun kailang. Siguro if you would have asked before, lalo na nung first scenes, baka meron pang ilang. Pero ngayon kasi, nagkaka-close na rin, lalo na pag lagi magkakasama sa standby, sa taping. Kasi yan, kanina nag-live siya, may dala siyang ukulele. Tapos, nag-do-it siya. Pero siya kasi mas magaling kumante, kaya umaatras ako dun. So, ayun. Kamusta naman na extended kayo? Tapos may bago na character na. Yes. Actually, super grateful kaming lahat dahil nga po extended yung show. Kasi sobrang dami po palang nagmahal. Ang dami na intriga sa show, ang dami nanood. And it's fulfilling and it's also exciting to see where the story will lead everyone. Or the story will lead itself. Kasi, ayun nga, nagpasok ng bagong character, si Miss Kylie Padilla. Alam na naman po na lahat yun. Tapos, actually kami po, hindi rin namin alam yung pinaka-ending ng story actually. So, it's very intriguing to know. It's very intriguing para sa amin ourselves kung paano nga ba masasabi yung katotohanan. Sinong magsasabi? At anong role ni Miss Kylie? Kasi, Miss Kylie is the OG wife of Leon in the story, yung tatay ko po. So, we'll see ano nga bang relation po ni Billy kay Miss Kylie Padilla. And if ano nga ba yung pinaka-role niya, sino bang makakaawa niya? Sino ba talaga makakabangga niya? Kakampihan niya ba si Christy, yung second wife ni Leon? Or if ma-meet niya si Shaira, kakampihan niya ba si Shaira? Pero kayo hindi niyo pa alam kung magiging kakampi or kalaban si Kylie. Ngayon po, pwede po ba? Bawal ba? Ayun. Hindi, kung alam mo lang or hindi. Ano po, right now, natatawa ko sa ganun, sorry. Okay. Mabilis pa naman yung bibig ko. Ano po, actually, right now, we know what the role of Miss Kylie Padilla is in the story. Pero what we don't know yet is kung ano yung magiging reaction niya when she meets Shaira and knows what she's done. Kasi hindi niya pa alam fully ano yung mga secrets na tinatago nila Leon, nila Shaira. So, right now, what she wants to do is kung ano yung pinunta niya, kung ano ibinalik niya sa storya, yung motivation niya, which is it to get back with Leon or pwede, is it to get back with Leon if yun ba yung motivation ko niya. Malapit yung GMA, Gila. Ano yung preparations mo?
Wait lang. Recover lang po ako. Ano po, Jimmy Gale. Yeah, this week na, this Saturday. So actually, yun nga yung pinag-uusapan namin ni Mother sa baba kanina. So, nag-usap na kami about sa finalization sa mga damit and if yung mga makeup, ano mga peg. So, it's something to look forward to. But at the same time, parang dinidivide namin yung oras na maging balance. Parang ngayon, work tayo. And also, I do schooling kasi. So, aral tayo. So, meron na namang mga preparations. So, hindi na tayo matag. So, yeah. Are you going solo or on a date? I think solo po this time. And, ano yung last na yung sa schooling na banggit mo? Paano mo pinagsasabay? Ano ba yung year ka na? Right now po, I'm taking mass communication. First year pa lang po. Mass communication. Actually, ganto-ganto rin yung mga ginagawa namin right now. Tapos, yeah, actually, it's a challenge for sure to balance everything in between. Katulad today, absent ako, kailangan ko ma-absent for taping purposes. Medyo strict na naman yung school ko. But, bumabawi ako sa mga activities or yung mga offline works. And, kailangan sumipot pa rin when you have the time as in wala talagang excuse. So, ganun ko siya tinatry po i-balance. Congratulations with Thank you po. Invite na lang. Invite na lang. Yes Watch. po. To watch asawa na asawa ko. Sige po. Yeah, okay. Mga kapuso, abangan niyo po ang asawa ng asawa ko every Monday to Thursdays at 9:35 p.m. Marami-rami kayong dapat abangan guys kasi ang daming papasok, may mga papasok na tao sa show. And the secret, ano nga ba mangyayari sa mga secret right now in the story itself. So, make sure to stay tuned guys at maintriga pa kayo, maging curious kayo sa mga mangyayari gabi-gabi sa asawa ng asawa. Maraming salamat po mga kapuso.